Gusto niyo bang matutong gumawa ng dummy leg support katulad nito? So, ano pang iniintay natin? Tara, turuan ko kayo. Hello mga ka-DIY, welcome back to Pinoy DIY TV. So, ang panibago natin topic ngayon ay gagawa tayo ng dummy leg support. So, ito yung support na inilalagay sa batok ng elbow. So, maraming pipe fitter ang nahihirapan dito o kaya fabricator. So, sa video ito tuturo ko sa inyo ang pinakamadaling paraan. Manual layout, hindi computation. Kasi pag computation, medyo pag sumablay ka ng konti ng pindot, uh, hindi magiging magandang resulta. So, ito, manual layout. So, okay, huwag natin patagalin. So, kung nakikita nyo, gumawa ako ng ano dito, no? Eskwaladong linya. So, basta gumamit lang kayo ng ganito, triangle ruler, diba? Right angle sa ganyan. Tapos ang susunod natin ay kukunin natin ang take off. Gagamit nga pala tayo dito ng 3 inches na elbow. Tapos ang branch niya, yung pinakadami leg niya ay 2 inches. So, okay. So, ang pinakang first niya, ang una mong gagawin, so ito, nakita mo na yung working point, so susulatan ko working point. So ibig sabihin ito na dito yung pinakang divider natin, yan tutusok, tapos para makagawa tayo ng elbow. So nga pala, gagamit tayo ng divider na ganito, medyo maliit nga lang, ito yung pambata, pang estudyante. Pero pag sa tunay na sa layout, pag nasa site ka na, yung mas malaki nito, tsaka wala ng lapis, yun ay steel, gumuguhit naman yun. So ganito, kukunin muna natin ang take off ng 3 inches. So alam nyo naman, ang take off ng 3 inches, di ba? 38.1. Yung tinuro ko sa last video ko. 38.1 multiply sa size ng elbow. Any size ng elbow 'yon. So, okay, kukunin ko muna, hindi ko mabitawan kasi itong hindi makaguhit kasi kailangan bitawan ko itong tripod ko, maliit lang. So, pupost ko muna para makaguhit ako ng linya perpendicular dito para pag nakuha ko yung take off. Okay, papakita ko sa inyo, guguhitan ko muna. So ayan, kung nakikita nyo, naguhitan ko na. So mula dito, yun ang take off ng D3. Ito ibig sabihin nyo ng mula sa bibig hanggang sa gitna ng elbow, yun ang sukat ng take off ng D3. So kasi 38.1 times 3, so 114 milli mm, 114 mm. So mula rito 114 mm. So pag hindi pa dyan nagtatapos, so kailangan i-project nyo hanggang taas. Tapos mula rito sa take off, ito na yung sentro ng elbow, yung kalahati naman ng D3 outside diameter. So ang D3 standard size, ang kalahati niya, ang diameter niya, kung outside the diameter ang kukunin mo ay 90 mm. So susukat lang tayo rito ng 45. Tapos mag arc na tayo ng korting elbow. Okay, susukatan ko muna ng 45 mm para makuha natin yung outside diameter ng elbow. So ayan na, kinuha ko lang yung kalahati ng outside diameter ng 3 inches. So mula dito
nagdagdagan ako ng 45 mil kasi ang kabuuan ng diameter ng detress ay outside diameter ay 90 mm. So nagform na ako ng elbow dyan mula rito sa working point. So ganito lang ginawa ko. Ayan, kasi medyo mahirap kasi pag isang kamay dahil maliit nga yung skwala natin, yung divider. So ganito lang, ipo-project mo lang hanggang doon, ganun, ipo-project mo lang siyang pag ganun. So maka-form ka na. Ito na yung likod ng elbow. So yan yung likod ng elbow. So ang susunod natin gagawin, hindi na natin kailangan lagyan dito kasi ang main focus lang naman natin ay yung mismong batok ng elbow. Pero mamaya iaano natin, ipoporma pa rin natin para doon sa mga baguhan na para nahirapang i-figure out. So lalagyan ko rin dito ng kalahati para doon sa inside radius ng elbow. So ngayon, ito na yung pinaka branch niya, gitna. So ang branch natin ay D2. So ang gagawin, pag branch nga pala, ang gagawin natin, inside diameter ng kukunin natin. So ang inside diameter ng D2 ay mismo ay 2 din kasi ang outside diameter plus nakasintik ng wall ng pipe. So inside diameter niya 2, so hatiin natin yan 1, 1. So yun na yun, ipoproject na uli natin pag ganun. Okay, so para makaguhit ako, ipopost ko muna, maguguhit muna ako. So ayan, nakaguhit na tayo. So ito na yung kalahat, ito na yung D2 inside diameter, yan ang magiging branch natin. So dito mula rin sa gitna, dali lang, magsukat ka lang ng 1, 1, tapos dito rin, kasi itong center natin, yung take off nya, yan ang gamit natin yan para meron tayong iskwalahan. So kaya pinroject natin dito. So mula dito, sukat ka uli ng 1, 1. So tapos guhitan mo na siya ng pag nakuha mo na mula dito, guhitan mo na siya ng ruler, diretso na yan. So nakakasigurado ka na dyan. Yan. O kaya simple, gamitin mo lang kung meron ka na dito. Ito kasi pantayan mo rin to kasi 90 degrees na yan. So ganyan lang, pag pinantay mo yan dyan, guhit para yun sa kabila. So ngayon, mula dito guguhitan naman natin ng diretso naman siya pag ganun. Okay, guguhitan natin So ayan nakaguhit na tayo ng diretso dito. Yan, nakaguhit na tayo ng diretso, straight line. So iskwala mo lang siya kahit saan naman niya iskwalado. So parang ganyan lang siya, iskwala mo rito sa nakatayong guhit, naka vertical, iskwala lang pag ganun, guhit. So yan. So ang next step naman natin, lalagyan na natin daw ng arc tulad nung pag gawa natin ng elbow. So lalagyan naman natin siya rito ng arc ulit. So alam niyo naman yon kung napanood niyo yung vlog ko doon sa paggawa ng elbow. So siguradong madali na lang sa inyo to. Okay, lagyan muna natin ng arc muna. So ayan, nahati na natin. So tulad din ang ginawa ko sa kabilang video, para mahati ito, hati lang natin ito sa 8 kasi maliit ang branch. So katulad nung ginawa ko doon sa nakarang video, hatiin natin to ng hati ng divider. So ganito lang yan, napakadali lang maghati yan. So tulad doon dito, ano mula sa mga guhit niya, medyo mahirap talaga. So medyo mahirap pa sa kamay kasi
hindi maganda yung divider natin. So ganito lang, tapos ganito kung saan nagtagpo, kung saan siya nagtagpo. So ayan na, doon siya nagtagpo. Yan, puproject natin dito yan mamaya. So kunan pa natin yung isa. Okay, para sa inyo, kahit medyo mahirap dito sa divider na to, papakita ko para sa mga baguhan. Okay, ganon. Tapos dito naman, okay, medyo tumatalon dahil nga maliit at malambot ang divider. So ganito lang yun. Okay, so dito nagtagpo, di ba? Yan o, diyan nagtagpo. So guhit na natin pupunta rito. So okay, as usual ipopost ko muna para maguhitan ko. So ayan, kung nakikita nyo, nakaguhit na, nakahati na. So ito yung kabila ng tubo. So hinati lang sa apat. Baliwalo yan, apat dito sa kabila. So pag pumunta ka sa kabila, apat din. So ipo-project natin yan pababa. Kahit hanggang dito lang. Mula dito hanggang dito, hanggang dito. O nga pala, may papakita ko sa inyo. Ito nga pala, kung nakikita nyo, meron din ditong parang 1/4 nya. 1/4 nya. Kung ano yung sukat mo rito, kung ano yung masukat mo rito, dito. So, ipo-project mo rin siya dito. And then guguhit ka rin ng perpendicular kasi yan ang magiging secret weapon natin mamaya para makuha natin yung perfect dummy leg support. So hahatiin ko rin ito kung ano yung hati nito. Ito dito sa 1/4 nya, ganon din dito. Tapos may isa ka pang gagawin, mag-aarko pa tayo, magdi-divider tayo mula rito sa kalahati nya hanggang dito sa outside diameter nya. Magpo-form pa rin tayo ng arc dyan. So isa rin yan sa secret weapon natin mamaya. Okay, hatiin ko muna to, tapos magpo-form din tayo ng arc. Tapos mamaya ang susunod, yun na yung secret weapon natin. Okay, so ayan, mula dito sa center ng may babaguhin lang ako, medyo ito na ano ko rito. Ito kasi yung pinaka-radius, pero babaguhin ko yan. So dito tayo mag-focus. Ito yung mula rito hanggang dito, ito yung take off ng D3 sa elbow. So ito yung 3 inches elbow, 2 inches na branch, 2 inches na branch. So mula dito sa take off hanggang sa outside diameter ng elbow, ano natin, yan ang gawa natin uli ng arc. So dalawa ng arc natin, magkasunod siya, isa dito sa branch, isa dito sa header. So ito yung header. So ngayon pinroji ko rin to mula dito hanggang dito, kahit hanggang dito lang kasi malaking gamit nyo, mula dito hanggang dito. So ang gagawin naman natin ngayon, so ito na yung pinaka secret weapon natin. Ito ipoproject natin dito, ito ipoproject natin dito, at yung kung saan tumama yung ipoproject doon natin pababa. So okay, guguhit na natin. So ito na nga yung sinasabi kong secret weapon para makuha natin yung dummy leg support. So tulad ng pinaliwanag ko, ito yung kalahati nung pinaka 1/4. Ipinroject natin dito, hinati kung anong hati nito, yun din ang hati nito. So project lang doon hanggang doon sa may kalahati ng arko nating isa. Yan. Tapos project din pababa
project pababa, basta kung saan nagkita doon yun ang i-project mo pababa. So gamit ka lang ng eskwela para ma-project mo siya pag ganon. Ngayon diyan na natin magagamit ulit yung divider natin. So mula dito sa working point, i-extend natin ang divider natin hanggang dito, at yun ang ipo-project natin dito sa dalawang guhit, dito sa pangalawang guhit at doon sa pang-apat na guhit dito. Kasi ito mga ka-DIY, ito zero na talaga siya, tama na talaga siya sa batok ng elbow. So kung makikita nyo, ito na yung pinakabatok ng elbow, di ba? Yan. So ito maintenance siya, dyan na talaga siya. So ang kukunan lang natin ng number ng magpo-project lang tayo rito sa tatlong ito. Dito tayo magko-concentrate. So okay, i-extend ko yung, kukunan ko na lang siya ng guhit uli kasi hindi ko nga mabitawan to. Hindi nga ako, mahirap nga mag-isa pag isang kamay kapag hawak yung ganitong maliit na divider. So pupost ko muna uli at ipapaliwanag ko lang sa inyo mamaya kung paano nakuha. So ayan, nakita nyo, in-extend ko yung divider. Ayan, itinama natin dito sa unang guhit na ginawa natin at ipo-project natin doon sa pangalawang guhit at sa pang-apat na guhit. So ibig sabihin meron na tayong guhit dyan, meron tayong saddle depth dyan. So ito, ganun din ang gagawin natin, i-retract lang natin to at dito na to sa gitna. So guguhitan natin, tatandaan natin. So ito na yung pinaka saddle depth ng isa. Yan. Yung gitna naman, i-retract ko uli yung divider. So ayan, niretract ko na, tumama na dun sa pangalawang guhit niya. Yan, napirin niya. Tapos dadali na natin siya sa gitna. Yan, sa gitna. So ibig sabihin, ito na yung pinakagitna ng saddle depth niya. So ipo-form na natin yan. So ayan. So para mas malinaw sa inyo, magiging ganito siya. Pag pinagdugtong nyo yung linya, magiging ganito siya, ganito at ganito. So yan na. Ibig sabihin meron ka ng dummy leg, pero para makagawa ka ng pattern, kailangan mo makuha yung mula rito hanggang dito, mula dito muna hanggang dito, kukunin mo yung number nya. So okay, subukan natin na isang kamay lang. So tingnan mo, mula rito ay pumapatak siya ng itong kahoy lang gamitin natin, medyo okay, para mas malinaw tong kahoy. Okay, para makita nyo mabuti. So mula dyan pumapatak siya ng, ilan ba, buhitan ko muna ha. Yan, para malinaw, para sa pagsukat natin mamaya. Okay, mula dito pumapatak siya ng 84 83 mil. So ito yung number, ito yung 0 ha, ito yung 0, itong guhit na to 0, 1, ito 1, 2, 3, 4, itong guhit na to. So sabihin 0, 1, 2, 3, 4. So kunin natin yung sukat niya. Yung 4 nakuha natin niya 83 mil. Okay, ang susunod naman yan na,
Ang susunod naman, basta dito, ito lang yung reference line nyo. Ito yung reference line nyo. Diyan kayo mag-umpisa. Susunod naman ay 78 mil. Okay, 78 mil, 78 mm. Tapos yung gitna ay okay, 60 mil. 60 mil. Kasi ito yun eh. Number 2 yun, oh. Number 2. 60 mm. Okay, sa number 1 tayo. Sa number 1. So, number 1 natin ay 38 mil. So, number 1 ay 38 mil. Okay. At yung number 0 natin ay 27 mil. 27 mil. Okay. So, may number na tayo. Ngayon, kung marunong mo kayo mag-project sa tubo mismo, so, ito na lang number ang gamitin nyo. Basta meron na lang kayo. Mag-wrap around na lang kayo ng straight line doon sa tubo. Mag-wrap around kayo. Tapos, hatiin nyo sa 8. So, alam nyo naman kung paano makuha circumference. So, ang circumference ay 5 times diameter. Diba? So, outside diameter yon times outside diameter. So, yung pi is 3.1416. Diba? So, 3 yung circumference, para makuha yung circumference yung pi, tingnan mo na, basta ito lang yung, dito pala sa baba yung circumference. So, circumference is equal to 3.1416, itong pi, equivalent ng pi, multiply sa 90 mil outside diameter ng D3. Sorry, D2 pala yung branch natin, no? So, ang outside diameter ng D2 ay 60 mil. Yan. So, magiging product niyan, yun ay magiging circumference. Tapos, di-divide mo lang sa 8 yung product nito. So, product or result divided by 8, dahil 8 nga ang hinati natin dito. So, para makuha nyo itong distansyang ito, yun. So, kung makuha nyo yung distansyang ito, yan dun sa sa tubo. So, di-divide nyo lang sa 8 yan. Pare-pareho na yan. So, kung babalikan nyo yung video ko dun sa pattern making, sa divider pa lang madali na kunin yung mga distansya nito. So, balikan nyo lang yung sa elbow making ko, yung how to lay out elbow with pattern making, nandun na yun. Kasi medyo magtatagal tayo sa video kapag naggumawa pa tayo ng pattern. Ang mahalaga, nakuha na natin itong number na to. So, paulit-ulit lang yan. Sa kabila, ganun din. So, kapag nakagawa ka ng nito, alam ba, nag-pattern ka, yung kalahati nito, isalikop mo lang, yun na rin yun. Pero kung sa tubo na muna may po-project, so, direkta mo na sa tubo iguhit. Gamit ang mga number na to para makuha nyo yung saddle depth. So, I hope nasundan nyo ako, no? So, tanong lang kayo kung medyo nalito kayo at sasagutin ko yan. Hindi lahat kasi ng fabricator, sa aminin man natin sa hindi, ay alam to o ng mga pipe fitter. Kasi isa ito sa mga secret weapon ng mga namin, mga fabricator, lalo yung mga nakapagtrabaho na sa malalaking fabrication.
So ito, madali na lang ito sa amin. Kahit anong size, kaya namin gawin to, i-layout. So pinakita ko niya, pwede naman sa computation, kaya lang sa computation madalas din ang pagkakamali dahil pag may napindot ka doon na isang mali, so lahat mali na yon. So ito, sigurado ko dito actual layout to. Ayan. Ayan, actual layout na siya. Okay, so ito lang ang kailangan natin. Basta tandaan nyo, header outside diameter, tapos ang branch inside diameter. Okay, maraming salamat mga ka-DIY. Sana may natutunan naman tayo ulit, no? Okay, don't forget to subscribe, like, and share. At hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga video ko pang incoming videos, mga tutorial. Okay, thanks for watching.